Isinara naman ang ilang kalsada sa Caloocan para bigyang daan ang Independence Day celebration sa may monumento. Live mula sa Caloocan, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta ang celebration dyan at may pagsisikip na ba ng traffic? Jess, bahagyang nagpabigas sa daloy ng trapiko ang pagsasara ng ilang kalsada malapit dito sa monumento sa Caloocan. Para yan sa pagdiriwang ng ika-126th Independence Day ngayong araw. Bandang alas 6 ng umaga nang magsimulang dumami ang mga taong dumalo sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan dito sa monumento sa Caloocan. Ilan sa kanila ay mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Caloocan at national government. Pangungunahan ni Interior Secretary Benhur Abalos Jr. ang programa. Mahigpit na seguridad naman ang ipinatutupad ng mga pulis na nakabantay sa lugar. Andyan din ang ilang mga traffic enforcers na nagmamando ng trapiko. Ilang kalsada kasi ang isinara sa mga motorista sa paligid ng monumento simula pa alas 11 kagabi. Hindi muna pinadadaanan ang magkabilang bahagi ng Rizal Avenue, corner 10th Avenue. Sarado rin ang both lanes ng Samson Road, corner Lapu-Lapu Street. Hindi rin pinadaraanan ang southbound lane ng EDSA o yung patungong Balintawak, kaya naman nagpatupad ng zipper lane sa northbound nito. Samantala, tinanong natin ang ilang kapatid natin na napadaan sa monumento kung paano nila maipapakita ang pagmamahal sa bansa ngayong Independence Day o maging sa araw-araw. Narito ang kanilang mga pahayag. Pagsunod sa mga traffic lights, sa pagsunod sa mga tamang bawaan, yun po yung mga basic ba. Kasi dun pa lang po mapapakita mo na mahal mo yung Pilipinas. Kailangan focus ka sa trabaho, tsaka hindi ka malilate. Kailangan honest ka sa work mo, hindi ka nangungurap. Jess, muling bubuksan ang mga sinarang kalsada mamayang alas 11 ng umaga. Inaabisuhan ng lokal na pamahalaan ng Caloocan yung mga motorista na alamin yung mga alternatibong ruta para makaiwas sa posibleng pagbagal sa daloy ng trapiko sa lugar. Jess. Nagulat mula Caloocan, maraming salamat Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.